Anong masasabi mo sa mga taong nabubuhay sa utang? Ay, yun, sakto. Kung nangungutang ka, tapos yung binibili mo, walang kwenta, liabilities. Hindi, walang ROI, walang return of investment. Kung ganyan ang ginagawa mo, utang. What's up mga Gilagits? Nandito po tayo ngayon sa event ng Merry Money Move Business and Investment. Kasama po natin ang mga speakers dito po sa event dito dahil tinalaki nila ang mga kanilang motivation, mga tips kung paano kumita and kung paano maging motivate ang mga nasa paligid. Alam na natin maraming tayong pinagdaanan regarding sa financial. So, ipapakilala po natin ang mga speakers. Kasama ko ngayon ang Team Awa. So, ipapakilala po natin isa-isa. Paulo Castro. Leo Ardina. Jo Marie Angeles. Yan. Timawa Podcast. Yes. So, welcome sa Gid Story sa interview with Gilagits kasi Gilagits kasi ang tawag ko sa mga viewers. Gilagits. Yes. Gilagits. Yes. Okay, so first question po natin. Can you give some tips to some of the biggest spender lalo na ngayong Christmas holiday? Biggest spender. Oh, ito, sakto. Sakto yan, biggest spender yan. Pagka biggest spender ako agad. Mahina sa'yo, mags eh. Mahina ko rin tipid yan, palit mags. For the biggest spender, siguro ang pinaka-tip ko lang is number one, maybe shift your mindset from spending big to being thoughtful. Or talagang it's the thought that counts. Hindi important na mag-spend ka ng malaki. Ang important ngayon, most especially in this time, is to spend wisely. And talagang thinking na holiday season na to is not only para mag-spend tayo ng sobrang laki, but also for us to step into budgeting and being more responsible. Ako naman for big spenders, para sa akin walang problema yan as long as you are also a big earner. Yun. Kasi ako para sa akin, 'di ba? And I don't believe in budgeting, managing your finances. Para sa akin, hindi mo kailangan mag-budget, hindi mo kailangan mag-manage ng finances kung napakalakas mong kumita ng pera. Kasi magkano lang ba naman, kunyari sobrang yaman mo, magkano lang ba naman ang kaya mong gastusin sa isang buwan? Sa belt. Sa belt. Hindi, kunyari pagkain. Kahit araw-araw ka mag-steak, Yan. kung kumikita ka naman ng 10 million, 20 million a month, ba-budget, kailangan pa ba mag-budget? Not an issue. Diba? So, walang problema kung big spender ka, but make sure mas malaki yung pasok ng pera. Yung cash flow. Diba? Live below your means. Diba? So, walang problema yan. Spend more. Kung gaano kalagay mong gastusin, basta dapat times 10 nun yung kaya mong kitain. Nice. Correct. Ayos. Para sa akin naman, big spenders ngayong holiday is i-make sure mo lang din na pasok yan sa budget mo. Kasi ang least na gusto mong mangyari, pumasok yung 13-month pay, Christmas bonus, sumweldo ka pa, tapos nangutang ka. Yun. Sobrang egis niyan, di ba? Ultra big spender na yan. So, iiwasan mo yan. Okay lang gumastos kasi normal yan. Holiday season naman ngayon eh. Yes. Time for celebration and giving. Basta, wag lang mangungutang kasi walang kwenta yung patutunguhan yan. Correct. Tama. Dahil dyan, medyo related kasi yung susunod nating question. So, para sa inyo, medyo mahirap to. So, alam ko mahirapan kayo sa sagot. Ang next question po natin, anong masasabi mo sa mga taong nabubuhay sa utang? Ay, yun, sakto. Sakto, favorite niya yan. Para sa akin, yung mga taong nabubuhay sa utang, gumawa na kayo ng way. Sobrang dami kung i-research nga to or pag-aaralan nyo kung paano nyo gagawin to. Gawin nyo agad because yung utang kasi for me, how I define it, is your future money being robbed today. So, ibig sabihin, about mo palang kitain, nagagastos mo na today, na nangyayari, napuput ka in so much liability na nababaon ka ng nababaon. So, for me, ang step 1 ko dyan is, kung nandyan tayo sa state na yan, or sa situation na yan, number 1, as much as possible, i-clear talaga natin. It doesn't have to be, kunwari, sobrang lalim talaga, or ang laki ng pinagkakautangan natin, bawasan lang natin. Kahit pa 1,000, 1,000 or 500, whichever is comfortable to your convenient, bawasan natin kasi the more time na meron tayo niyan, the more time we're robbing our future self. Yeah, ako naman walang problema sa akin yung mga nangungutang dahil depende kung saan mo gagamitin yung inutang mo kasi si Robert Kiyosaki yan ang tinuturo, Yes. di ba? Yung debts, maximize natin yan. Kung nangutang ka to buy property na pinaparentahan mo na nagge-generate ng cash flow,
goods yan, walang problema. So, hindi masamang mangungutang. Hindi masama yung debts. Kailan siya naging problema? Kung nangungutang ka, tapos yung binibili mo, walang kwenta, liabilities. Hindi, walang ROI, walang return of investment. Kung ganyan ang ginagawa mo, Ito yun? Pwede ba yun? You believe. Para sa akin naman, I'm assuming bad debt to, no? Kasi may tinatawag nga tayong good debt, kaso mahirap na explain yan. Pero yung bad debt naman, na naungutang ka, na alam mo yon, ginagastos mo lang sa kung saan na walang balik sa'yo, na dapat di mo naman talaga ginagawa. Ang unang may mali dyan, ikaw. Utak mo, baguhin mo, no? Benta mo na yan. Mali. Palitan mo yung mindset mo kasi the fact na nabubuhay ka sa utang, ibig sabihin, ang mindset mo ngayon, okay lang mangutang. Okay? So una, baguhin mo yon na hindi okay mangutang, lalo na't kung hindi naman sa importanteng bagay gagamitin. Number 2, no, simulan mo na ayusin yung finances mo by tracking down yung pumapasok na income at expenses. Kaya lang naman nagkakautang yung tao dahil expenses mas mataas sa income. Matik, hahabulin mo eh. Negative. So para mahabol mo yung negative, uutang ka ngayon. 'Di ba? So, 'yun. Ayusin mo 'yun, i-track mo. Okay? And then next doon is of course dagdag ka ng other sources of income. Kasi yung pagtitipid hanggang zero lang 'yan. Hindi mo matitipid talaga. Pero ang unlimited is yung pagdagdag ng source of income mo. So dagdagan mo yung source of income up until dumating ka dun sa point na hindi ka na naungutang, natatrack mo na yung expenses mo at income mo, tapos marami ka ng source of income, may mga sobra-sobra ka na, ikaw naman ngayon magpautang. Yun. Ilan interest? Nako po. So, maging aware tayo dyan sa mga gilagis natin dyan sa maligmang utang. Pero kailangan natin baguhin na natin ang mindset. Yun, ganun talaga ang buhay. Ang next question, pinaka-last question actually. Ang pinaka-last question. May na ba? Dalawa lang libre. Okay, so ang last question pa natin. So, ano yung mga ipapayo natin sa mga viewers natin dyan sa regarding sa mga financial? So, ano mga ipapayo? Yes, financial tip. Okay. Yes. Ito. Sakto, financial tip. Favorite niya yung sagutin. Ako, financial tip number 1 ko. Kanina nasabi to ni Paulo. And ako, Bawal na. Sabi na eh. Hindi, sasabihin ko pa rin. Isip ko iba. I-elaborate ko. Sige. Ako yung living beyond our means is very important. Most especially if we are starting our journey as below our means. Within. Below our means. Kasi most especially for starting our journey as an employee or an entrepreneur, very important to na wag muna tayong gumastos ng more than what we're earning or yung nakukuha natin na profit out of it or yung kinikita natin. And pangalawa, kagaya nung sinabi ni Paulo kanina na about income stream, si Leo, yung palakin yung income stream, dapat kapag unlimited na income stream. Pangalawa is find another income stream. Don't settle for just one job or one business. Always find for another. Ako naman, my tip is for you to educate yourself, no? Kasi lahat ngayon, bro, natututunan. Yes. Gusto mong matuto magluto, follow ka kay Ninong Rai. Yes. Diba? Gusto mong matuto, kahit anong gusto mong aralin. Ako nga, natuto akong mag-create ng content, mag-edit sa Adobe, through YouTube lang, libre. We interviewed Franklin Niano, 23 years old, earned 9 figures income already. Hindi naman monthly, 9 figures. In 1 year. 23 years old. Tinanong ko, anong sikreto mo? Saan ka naikinig? Saan ka nag-aaral? YouTube University. Libre. Everything is for free. You wanna learn how to cook? Study about cooking. You wanna learn how to play basketball? Study about basketball. You wanna become successful? Study about success. You wanna learn about finances? Study about finances. At napakadaming libre niyan. Chinkitan, nandyan. Bo Sanchez, nandyan. Timawa Podcast nandyan. Mag-subscribe kayo, Timawa Podcast sa YouTube, Spotify, available po yan. At sa akin naman, last tip ko is hanap ka ng mga group of people or community wherein like-minded or yung pag-iisip pagdating dun sa finances, gusto mong marating sa finances is either on process sila or nandun na sila. Diba? Napakaraming mga nausong mga community ngayon, lalo na yung men's self-improvement ng Timawa Podcast. Napaganda nun. Join kayo dyan. Join kayo dyan kasi, di ba, bukod sa natututo ka,
ang maganda kasi doon, may makasama kang matuto. May accountability. Tapos sabay-sabay ko ina-apply nyo lahat. Correct. 'Di ba? So yung feeling na meron kang kasama sa journey na to habang binabago mo yung mindset mo, nagdadagdag ka ng income, etc., etc. May community ka, may mga kasama ka, mas dadali yung buhay mo para yung pag-asenso mo mas madali din. Correct. Yes. So, gano'n talaga kapag dumadalo kayo sa mga event like ganito. So, kahit maganda talaga kung kapwa content creator o kaya mga speaker. So, mas maganda talaga kung kapag makakausap sa personal katulad nito. 'Di ba? So, talagang marami kayong matutunan. So, I'm very honest. Sa lahat ng dinadalunan ko sa mga conference, sa mga content creators, kumbaga parang nagbabago na yung mindset ko, pero marami akong plano and marami tayong natutunan. So marami pa akong dapat matutunan in the future. So kahit sabihin natin magaling sa ating sarili, is kailan pa rin mapag-aralan, ma-improve pa rin. Continuous learning talaga habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw. Yun. Thank you so much sa Team Awa sa pangulak ng aking invitation and interview. So, thank you so much. Talagang na-appreciate ko talaga for this opportunity, and then opportunity na rin sa mga gilagits natin dyan. This collaboration with Collabview and Kwento Ko. So, mula dito sa Pasig City, at dito nagtatapos ng aking storya. Sabay-sabay tayo. See you on the next story. Thank you so much. God bless you all.